In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. healing along the way. Marami pong example, si Jesus sa kanyang paglalakbay, ginagawa rin niya ang kanyang mission. That He was even along the way, He continued to heal people. Hindi yung dapat pupunta tayo doon, dapat no? Doon yung... But along the way, it's some kind of an experience that as Jesus was passing by, nagdadala po siya ng grasya. Kamukha po nito, itong gospel from Mark chapter 5. The woman with 12 years hemorrhage and the daughter of Jairus, 12 years old then. Jesus was on his way to Jairus' daughter when he encountered the woman who suffered for 12 years. Both were healed in the moment of faith during Joseph's journey. Meron pa po, may nakasalubong silang libing. Kaya lang yung babae, biyuda na. Isa lang yung anak niya. Ang tawag doon, yung the widow of Naim. His son, only son, a young man. It was Luke 4:17, 11 to 19. As Jesus passed through the village, yung Naim, he met a funeral procession of a widow's only son. Moved with compassion, Jesus raised the young man to life. Nakita ni Jesus, siguro parang nakita niya si Mama Mary, umiiyak, byuda na, tapos isa lang yung anak. Siguro parang nakita niya yung sarili na dun sa namatay na anak na lalaki, na isang anak ng babae. He raised him up. And that is some kind of a precursor to maybe an image of what Jesus will also be given new life. Yung lepers, yung 10 lepers, he met them along the way in Luke chapter 17. Jesus also passed through that village, and 10 lepers cried out from him. Malayo sila, Lord, have mercy on us. Jesus stopped and ordered in his sight and transformed his life and gave them that experience of healing. Sabi niya, be healed. Show yourselves to the priest. That moment, they were healed. Papunta lang, dinadaanan lang niya. No? Alam niyo po yung bulag, the Bartimaeus story, Mark chapter 10. As Jesus was leaving Jericho, Bartimaeus, a blind beggar, he called out, Jesus, Son of David, have pity on me. Jesus stopped. Huminto siya sa kanyang paglalakad. He restored sight to the blind man and transformed his life. Feeding of the 5,000. Actually, dinadaanan na patapos na yung araw ni Jesus. Pauwi na sila. But they were in a deserted place. Nasa alanganin po silang lugar. Jesus met the hungry crowd. He provided for them. Not because He planned the event, no? But because of their need at the moment. Wala man pong plano to. Wala sa schedule. Pero along the way, Jesus healed them. This is not the experience of Jesus. Itong another example. Kaya lang, kwento lang niya. Kwento. Parable. Sikat na parable. Alam niyo yung parable of the Good Shepherd? Parable of the Good Samaritan. Yung may pinapatay na ninakawan, tapos binugbog. Halos mamamatay na lang. Tapos yung dalawang Levitico tsaka pare, dinadaanan, di magpinansin. Pero yung isang Good Samaritan, mabuting Samaritano, nakita niya along the way. He stopped from his animal, he gave and cured and helped the man. Parang sinasabi ni Jesus sa buhay natin, our journey matters. But we should not stop from doing what is good along the way. Our lives are not just met by reaching the goals and our destination at the end. It should be even in our everyday life, the ordinariness. Life is not about shared journey. Life is about shared journey with family, friends, and community. Jesus teaches us
the moments along the way that we are loved, healed, and the grace happens. Parang sinasabi ni Jesus, ang ating buhay, yung dinadaanan natin, nandiyan ang pangangailangan. Yung araw-araw natin dinadaanan, kung minsan di na natin napapansin, may pangangailangan, may grasya. Kaya nga minsan, are you a workaholic or lifeaholic? Yung workaholic, masyado tayong focus sa trabaho. Trabaho, trabaho, trabaho. We solely focus on our goals, our achievements, and outcomes. Target ko to for the day, ito yung schedule ko. But if you are lifeaholic, the values of journey, cherishing moments of connection, love, and service. Kamukha po ngayong araw na to. May nakaschedule po akong Men of Light taping. Meron din akong schedule kaninang umaga sa SIAC 30th anniversary. Pero parang mas maganda rin yung naranasan kong wala sa schedule. Pagdating ko dito, nandito si Brother Dan Chan. Inayos niya yung sound system natin. Kasi nung weekend daw, hindi maayos to eh. Kaya lang lapo ko. Inayos niya. Mga 10 o'clock, 10:30. I invited him to have lunch. Mabuti na lang, may ulam kami. Bangus. Parang iningi lang namin sa mga empleyado. Kumain kami sa very nice lunch. Hindi naman po nakaschedule yon. Ngayon din, after Men of Light, umuwi po ako dito. Suddenly, I saw Engineer Mark Lerit, yung engineer ng ating kumbento. Kasama niya yung kanyang asawa. After inspecting the place, tara, merienda tayo. Sakto naman, may dala ko merienda from Clark. And before the Mass, we had a wonderful discussion, kwentuhan. Those are not scheduled. Those are not part of my day. But they are most meaningful for my day today. Sana tayo rin. Yung mga bagay na hindi natin inaasahan, tumisan magrasya din at makahulugan. Si Jesus, ang talagang pakay niya dito, pupuntahan yung anak ni Jairo. Pero may matandang babae na nangangailangan ng kanyang paghilom for she was bleeding for the past 12 years. Maniwala po tayo. Life is what happens as we pass by every day. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.